Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kamsar. May video kaya baka maka-copyright tayo nito. Ayan, along provincial road pa rin tayo. From town proper to nasa 10 to 15 minutes. Ayan, ito yung papuntang Talugtog. Talugtog, papuntang Gimba, papuntang Tarlac, Manila, pwede yan. So, ito yung property natin, mga 20 meters yung frontage. Wala dyan. Sa may poste. Hanggang dun sa may poste na rin yun. So, maganda siyang maging business site. Maganda dito, grocery, ganyan. Malayo pa ang grocery dito. Kainan, ganyan, pwede. So, ito yung bahay, house inlet siya. I think dalawa yung kwarto. Tapos isang CR. Tapos may power line na rin, may internet na rin. Ayan. Tapos, ito, may deep well siya. May sarili siyang tubig. Tapos, ayan. Reservo na rin. So, kompleto na po ito yung property na nato na house and lot. Tapos, sa likod may fish pan siya. May taniman ng palay. Gulay, ayan. May kubo na rin sa likod. Ayan, may tiles. Naka-tiles. Ang gandahan nito mga mamsa, pwede siyang mag-alaga ng backyard. Pigiri sa loob, sa likod. Kasi yun, na-proven na siya sa barangay na pwedeng mag-alaga ng baboy pero hindi lang siya nagtuloy kasi yun, bibenta na. Ayan, naka-ano na rin. Maganda yung kanyang bubida. Kulang na lang ng pintura. Ito tiles. Pinasok ko na yung sapatos ko, bro. Kusina. So, yung may ilaw. Umiilaw lahat to. Ha? Ang ganda, oh. Pailawin mga bro. Ganda. Ito yung sala. Ano lang. Structure lang binibenta. Yung mga gamit, iwan na kay Pare Archie. Ayan, ganda po. Tapos ito, kwarto nila ate. Nabubuksan ba yan, bro? Kailangan pa ng pintura tong mga to pero natapalitada na. Ayan, yung kwarto luwang din pala. Ito. Tapos kama, uwi daw ni ate yan eh. Ayan. Kulang na lang po ng pintura. Naka-aircon na rin. So yan, iwan sigurado yan. Ito yung CR nila ate. Kurang lang ng pintura talaga ng bubida nito. Ayan na. So, yun. Ito naman, CR sa labas, common CR, tapos kwarto ng mga bata. Ito yung kwarto ng mga bata. So, wrap pa siya, pwede siyang pinturahan. Naka-tiles naman na. Tapos bubida, walang bubida dito. Pero may power line na siya. Ito naman yung common CR nila. Ayan, ang ganda rin, no? May shower siya, oh. Tapos, kurang na lang ng palitada. Bubida. So, pero pwede ng tirahan. Oh, mayroon ng ibon dito, Brad. So, hindi. Tagal nang di umuwi si ate, Ganda rin po. Ayan. So, pag umuwi. Ito. Oo, ganun talagang mga ibon. So, ito. Ay mga gamit, kukunin na ni ate. Structure lang po talaga yung binibenta ni ate dito. So, try kong punta dun sa likod. Ayun, tagtanong niya. Ito yung bukid niya, yung sinasabi ko na may taniman pa ng patola. Tapos itong tubig na to galing dam, no bro? Irrigation. Galing siya ng dam. Ito. Nagbabayad kayo ng dalawang kaban, brick wrapping. Punta po ako doon sa likod. Ito yung rice land, mga mamsir. Tapos nakabakod na po yung property natin. Ito naman yung right of way papuntang sa may fish pan. Kasi pagka nag-harvest sila, dito sila dumadaan. Tapos yun nga, plano ni ate nun, may backyard piggery dyan. So, approved naman siya. Kaso, hindi lang natuloy. Kasi nga, yun, bibenta na yung property. So, ito, pagkatapos nito, pwede silang maggulay ulit.
1.1 hectares po ito. So ang nasasaka dito siguro nasa ano to, nasa 8,000. 8,000. So tingnan nyo naman po yung view na nakikita ni ate pag nandito siya sa Pangasinan, ang seller. Naging bayan natin, naging kaibigan na rin natin, naging ate Beng-Beng na natin. So yan, lakarin ko po. Ang haba po nito mga mamsel. Siguro nasa ano to, nasa 500 to 600 kasi 1.1 o 500 plus mahigit andun. Ayan so gagandaan nito, may bahay ka na, may farm lot ka na, may fish pan ka pa, dalawa, may kubo sa likod. Tapos ito pwede mong i-convert na fruit bearing trees yung iba mga mamsel. Tara po, lakad lang tayo pupunta doon sa dulo. Ayun, ganda. Tara, salik. Ayun, dito tayo sa kalagitnaan pa lang. Oh. Pero tingnan nyo yung tubig. Fall off ano. Tapos yan. So araw-araw mong gawin to, maglakad ka araw-araw dito mga mamsel. Nakapag-exercise ka na. Tapos may business ka pa. May bahay ka na rin. So tara, lakad pa rin tayo mga mamsel. Ayun, dito na tayo sa ano, malapit sa dulo. Wow, ganda oh. Mga view dito sa likod. May kubo siya dito sa ate. Sabog ngayon yung tanim niya, yung direct. Ayan yung kubo niya oh. May plus kubo na tayo. Natin yung fish pan niya kung makakapunta tayo dyan. Tinaas din niya oh. Kubo ni ate. Ang taas. Hupya! Ganda din. Oh, galing tayo dun. Oh, may bundok pa pala dun oh. Ayun. Ganda. Paano kaya tayo makakapunta dun? Sa fish pan. Yung fish pan niya oh. Sa dulo may irrigation. Try ko pumunta dun mga mamsel. Ayan. May time na ano. Na ano to? Long rice. Fish pan. Dalawa. Medyo masukal. Hindi tayo makapunta dun. Oh, may tilapia daw to sabi ng caretaker natin. Yung fish pan. Tapos dun pangalawa. Tapos may irrigation sa likod. Ayan na. Kompleto naman po mga mamsel. May fish pan tayo. May rice land tayo. Tapos pwede ka pang magnegosyo sa harap. May bahay na rin. Kagandahan po nito, pangalan po ni ate, yung title. Walang extrajudicial. Malinis na malinis siya. I-title na siya. So ano to? Ang price ni ate 5.5 million. Tawad na lang po tayo sa personal mga mamsel. Ayun. So ulitin ko po, bayan ng Umingan. Sa mga naghahanap po ng may bahay na, titirahan na lang, may rice land na, taniman ng gulay, pwedeng fruit bearing, taniman ng fruit bearing, pwedeng mag-alaga dito sa likod ng babuyan, mga 20 to 30 heads. Ayan po. Tapos may view pa na ganyan kaganda. Wow. Nakabakod na rin po yung property. Ayun, maraming salamat po. Total area nito 1.1 hectares. 5.5 million ang asking ni seller dito. Thank you. God bless po sa ating lahat.